2 weeks ago, sumali kami sa isang international dog show na kung tawagin ay the Asia's Biggest Dog Show, ang Philippine Circuit 2025. Dinadayo ang 4-day event na ito ng mga taga-ibang bansa from all over the world para lang mai-showcase ang kanilang mga nagagandahang aso. Kung maalala nyo, nakasali na din sila Henry and Reese dito 2 years ago. At ngayon nga po, kami ay nagbabalik para isali naman namin this time ang anak nila Henry at Reese na 7-month-old husky female na si Hershey. Sa maniwalat kayo at sa hindi, siya ay kabilang pa din sa puppy class category kahit kasing tangkad niya na yung mga adult female huskies din. Wala malaking bulas talaga siya. First time ko din na ako na mismo ang mag-handle ng dog sa ganito kalaking dog show. Dati kasi stage mom lang ako na nanonood sa gilid. Ngayon, promoted na ako. Charot. Ako lang naman nag-promote sa sarili ko. First time na lang din pong magstay sa isang hotel and may disaster na nangyari. No! Ano? Oh, shit! Na! Oh my God! Oh my God! Anyway, samahan niyo kayo maglola sa pag-conquer ng dog show na ito. Mapanindigan ko kaya maging handler niya sa 4 na araw? Or kailangan ko pang mag-call a friend para lang maitawid ito? Hello friends! So, today po nga yung last day ng training namin ni Hershey. Kala mo naman talaga, ang dami naming tin-training. Kasi yun nga po, 2 weeks ago, nagkasakit ako and recently lang talaga po kami nagtuloy-tuloy yung pag-train. Hindi na kasi kayo makapag-train tomorrow since tomorrow ay nakalaan sa pag-prepare sa kanya. So, mag-impake kami and papaliguan siya sa susunod na araw na yung mismong show. So, yun, kunin na nga po natin si Hershey Apo kasi nag-sneaky lang ako lumabas dito. Kasi pag alam nilang lumabas ako, na nandito lang ako, magwawangwang na sila na magwawangwang. Nakakaawa naman talaga ang batang yan. Kala mo talaga inaapi siya. Pero friends, sa lagay na yan, di pa siya masyadong takot niyan. Kasi pag shower yung gagamitin, bubuksan pa lang, di pa nilalapit sa kanya. Grabe na yung panic niya. Ayaw niya talaga ng shower. Wawa naman. Sino away ko, Hershey? Moments later. Okay na siya, oh. Ano, ready na gamit mo? So, ito yung mga dog food niya.
Sa susunod na 4 na araw, 2, 3, 4, may extra. Isa, nandito na sa bag. Patapos na kasi kayo mag-impake. Punong-puno po. Ito po yung everyday na dadalhin namin sa Araneta. So, dyan na lahat. Yung mga nandito sa left side, ito yung mga pang-hotel stuff ni Hershey. Ito yung loot bag. So, kompleto na to nung mga kailangan doon. Ito yung number 337. Manalo kaya ang number 337? Buti ka pa, be, nakapag-prepare na, naka-impake na things mo. Yung akin, wala pa. Chichi! Kayo, sama? Sama si Mochi? Sama? Babe naman ng ating king and queen, oh. Tahimik lang po sila. Walang ka-idea kung saan pupunta bukas. Gin, wala ka bang pag-good luck sa anak mo? Ha? Pinapasa mo na ang torch sa kanya, siya na lang ang mag-continue ng iyong show journey. Binigyan na ng responsibilidad, bata pa lang, sumasabak na po sa gera. At 7 months, lumalaban na po para sa pamilya. Rizzy, ikaw, wala kang message sa anak mo? Gigi, anong mensahe sa kapatid? Ayan, kompleto ang everyone. Orang dati lang, kayo yung kasali. Diba, Rizzy, tsaka Henry? Mga 7:30 ng umaga kami umalis ng bahay since based sa schedule, around 10 AM pa naman ang mga Siberian Huskies magsisimula. Hershey, airplane oh. Tingnan mo, may airplane doon. Antok siya. Hershey! Azus, ang sleepy naman yan. Ang behave naman. Mas magulo pa si papa mo at saka mama mo sa kotse. Siya lang, gumaganyan lang, curious, pero tahimik. So, ang diskarte namin pagkarating, hindi na muna bababa ang Papi Hershey natin. Kasama ko na lang siyang nagpark sa kalapit na hotel na pag-check-inan din naman namin maya-maya lang. Okay din para makapaglakad-lakad siya after ng mahabang biyahe at makakapag-party siya kung gusto niya. Huwag ka naman nag-party. Punta ka na doon. Hindi siya makaihi. Ayan o, saka sa ulit. Pagkakapasok lang. Explain ko lang po sa inyo ng mabilisan kung sa paanong paraan ba pwedeng manalo itong si Hershey natin. Since siya ay 7-month-old female Siberian Husky, lalaban po siya under puppy class category. Sa dog show na ito, meron siyang isang female puppy na kalaban. So sila palagi yung unang maghaharap muna. Then kung sino yung manalo sa kanila ay lalaban naman sa mga nanalo sa junior at open class category. Ang mananalo sa tatlo ay tatawaging best of winners at bibigyan ng 5 points na kapag ka naipon hanggang 15 points ay tatanghalin ng Philippine Champion. Pero para sa dog show na ito, kapag nag-champion na ang best of winners, doon na sa runner-up niya maibibigay ang 5 points. Pumunta naman tayo sa parang special awards na pwede pang makuha ni Hershey aside from dun sa points. So number 1, kung manalo din siya sa female puppy category, automatic siya na ang lalaban sa winner din ng male puppy. Yung mananalo doon ay tatawaging best puppy in breed at lalaban sa best puppies din ng different breeds. Number 2, since local born nga po si Hershey, pwede din siyang lumaban for best Philippine born and breed. Dito, kalaban niya naman kahit anong age na ng Huskies basta pinanganak dito sa Pilipinas. Then same din, kapag nanalo siya, siya na ang magiging representative ng best Philippine born and breed for Siberian Huskies. At lalabanan din niya ang representative naman ng iba't ibang breeds. Bale, since 4 na araw ang dog show na ito, meron itong mga 12 judges. Ibig sabihin, meron ding 12 chances of winning si Hershey. Kasi same format lang naman yung gagawin nila, paulit-ulit, nag-iiba-iba lang ng judges.
So ito na nga po, finally sasalang na kami sa unang ring ng show. Kaya imagine niyo dyan yung kaba ko. Lalo pa nung katabi ko na itong si Madam na very professional na international handler. Nakakapangliit siya. I mean, literal naman dahil super tangkad niya. Grabe, nakaka-intimidate lang yung presence pa lang niya. Feel na feel ko yung pagka-newbie owner handler ko. So, part talaga ng pagja-judge is yung pag-check nung ipin, kung maganda ba yung bite. Tapos kinakapa din yung katawan, kung tama lang ba, hindi masyadong mapayat, di din masyadong mataba. Then after, papatakbuhin na dun sa pattern na gusto niya. Bali, triangle pattern yung pinagawa niya. And ayun na nga, basta lang ako makatakbo talaga. Hindi kami mukhang elegant tignan, mukhang tinadrag ko lang talaga siya. Basta kasi dapat smooth lang, tapos dyan kasi halatang kinakabahan ako. But for some reason, panalo pa rin kami ni Hershey. Siguro kasi talagang nag-base lang siya sa ganda ni Hershey. Hindi kasali yung totality ng showmanship, ba tawag doon? Basta hindi kasali yung overall kung paano kami tignan. So, iba-iba po kasi yan sila ng kino-consider. Dahil nanalo nga po kami sa puppy class female, ito yung in-explain ko kanina sa inyo. Ito na nga po yung part na kalaban na namin yung representative ng open class tsaka junior class. Since hindi nga kami pinili, akala ko tapos na. Halatang hindi kasi sanay manalo. Ayan, so lalabas na dapat kami ni Hershey, pero stay lang daw. So, dito naman, gina-judge na yung magiging runner-up or yung bibigyan ng ribbon na nakalagay reserve. Talo pa rin kahit sa pang-reserve na ribbon. Pero usually naman talaga ang mananalo dyan is yung mga mature na yung pangangatawan. Pero depende pa rin sa gusto ng judge. Yun nga, bihira na nanalo yung puppy sa ganito. Dito naman po, kalaban na namin ni Hershey, yung pick naman sa male puppy. And ayun nga po, pick pa rin ni Judge si Hershey. Siguro talagang nagagandahan siya kahit ang messy talaga ng handling ko. So, bali siya na po yung magre-represent sa best puppy ng Siberian Husky breed. So, dito makakalaban niya yung different puppies under ng Group 5. So, yun yung mga Spitz and Primitive type. Ilan sa mga breeds na under ng Group 5 is yung Chow Chow, Pomeranian, Samoyed, Shiba Inu, and may mga ibang breeds pa pero siguro wala lang silang representative para sa puppy. At nagkulit na nga po ang ating Hershey kasi nakakita ng maliit na dog. So, pilit ko siyang kinokontrol dyan habang nakatalikod pa ang judge. Pero, yun nga. Target lock na nga po siya sa Pomeranian na yan. Tapos na kami sa second judge of the day. Bali yung male puppy yung nanalo. Siya yung magre-represent ng Husky breed sa group. Nagpapahinga po ngayon si Hershey. Hershey, tingin ka naman dito. Hershey! Ay, sus. Ang problema nito, hindi nagpapati kasi siya sa labas. Every after ring kasi, pinapasamahan ko na siya kay Kuya Nelvin sa labas para magpati. Kaya lang, ayaw niya. Gusto niya talaga yung potty area namin sa bahay. Or hindi naman talaga siya napapaat. Ba't ba kasi natin pinipilit ang bata? Buti naman nagpapahinga na siya kasi kanina pa yan maingay.
Ako lang po mag-isa ngayon dito. Wala si Auntie tsaka si Kuya Nelvin kasi busy sila mag-check-in kasi pwede na kami mag-check-in ngayon sa hotel. Mag-aakit sila ng gamit. Siyempre, bilang handler na tayo ngayon, kailangan naka-station lang ako dito kasi anytime baka kami na pala. So, kawawa naman to, walang mag-handle. Ayun na nga, nag-alert siya. Gusto ko lang naman videoan siya from afar. Pero nagising ang bata. Uy, sus, ang pretty talaga, oh. Sus, kaka-proud yan. Kahit ang kulit niyan sa ringside, pinapahirapan ako. Pero okay lang. Ay. Okay, balik na daw ako doon. A few moments later. Para sa last judge of the day, nakaschedule talaga na naka-live ang Siberian Husky sa kanya. Kaya ang lola nyo, nag-invite naman din kaagad sa story para makapanood din yung mga interested sa inyo. Pero parang maling desisyon ata yun. Kasi panoorin nyo na lang. Ayun na nga po. Kung kailan naka-live, doon siya nagkulit. Kanina naman hindi to masyadong makulit, kaya nananalo kami doon sa female puppy. Ang galing talaga Chumempo, oh. Gigigil ako sa iyo eh. Pinapahiya mo tayo pag may viewer. Kung alam ko lang, di ko na sila niyaya manood. Yung mga nanood pa naman. Ha, Hershey. Dami nila na-disappoint. Out na daw kaagad. Ay sus, gusto talaga yung comedy kami. Ha, pinapahiya mo si Lola. Ha? Ha. Pati tayo para tutulog tayo mamaya. Outfit change for Lola na ulit. Tapos na po ang formal-formalan. Hey! Yan. So, first time ni Hershey lang makikita ito. Garden nila. Kung matatandaan nyo, dito din kami noon na magpapati nila Rhys saka Henry. Before kami magpahinga, magpapati muna siya kasi baka finally mag-poop na rin. Ayan. Ay, sino nakikita? Who is that? Naku, be, kailangan mo talaga magpati. Ano na Hershey, kung saan na tayo umaabot. Tignan mo, oh, nasa may likod na to. Kailangan mo matutunan yan, be. Palibasa kasi hindi ka pa nakakapag-staycation din, so hindi mo pa alam yung ano, walang choice. For sure naman magagawa mo kasi imposible namang pigilan mo ang poop mo ng 4 days, no? Change strategy. Baka dito sa semento. Kasi ganito sa bahay. Imposible yun, be. Na yung poop mo, yung morning poop lang. 5 PM na. Dapat nakapoop ka na ng isa.
tas isa sa gabi. Nakakaingit naman yung iba. Pag pumupunta, diretso poop na at wiwi. Samantala kami dito, 30 minutes na tayo. Anong balak mo? Nalibot na natin lahat, Yan, paikot dyan. Dun sa dulo, hanggang dun pa sa sulok. Lahat na, na-try ko na, be. Halika na nga. May potty pads naman tayo sa kwarto. Last attempt. Try naman natin tong bato-bato. Nako, be, wala talaga. Halika na. Ay, Hershey. Ay. So, since hindi po nagpati ang makulit na to, nagpakalat na lang po ako ng mga potty pads dito sa kwarto kasi mahirap na. Yan, potty pads dyan. Dito sa may ref. Tapos dito sa may window. Sige na, tatanggalin ko na leash mo. Lahat na po, inusisa na lahat. Baka dyan ka magpati. Ayan, matulog ka, matulog. Hershey! Hoy! No! No! Ano? Hershey! Ayan na! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ginawang potty pads to dito. Ay, nako! Yari! Naku po! Potty trained naman to. Kaya lang talagang namamahay siya. Yan, nauntog ka. Namamahay siya. And hindi naman to nagpapati sa sa kama. First time. Sa hotel pa na kama. Ay, nako. Disaster. Ako pa lang naman tuloy mag-isa ngayon. Baliw. Baliw. Boom! Ay, Diyos ko po. Tatawag na ako ng housekeeping na lang. Wala eh. Tapos, kung kailan ko dinayaperan, saka nagpoop. Dali-dali ko tuloy tinanggal. For some reason. Diyan tumatambay si Hershey. Oh. Malamig kasi dyan tiles. Tapos dito carpet. Nakapoop na kasi. Tsaka nakawiwi. Nung kami ng parents mo dito, wala kami naging problema, be. Smooth lang. Tignan nyo naman po, oh. Ayan, finally natutulog na po siya sa kama. Malaanghel. Akala mo walang ginawang kalokohan. Nakaumbok pa yung chicks, oh. Wala pa rin yung housekeeping. A few moments later. Ayan, Hershey, buti wala daw ba? Ayan. Ayan, papalitan nga ni Kuya. Pero buti na lang, hindi siya dito nag-poop. Buti wiwi lang. So, kung poop pala, yun, sure bayad yun. Feeling ko hindi naman, mami. Basta matatanggal. Yes po. Pero kailangan lang po talaga i-report agad. Ito na lang po ibigay ko sa inyo. Meron po kasi kaming vlog channel. So, sige, lang. ko, ma'am. Para may proof na makita mo talagang potty trained yan. Okay po, sige. Hindi lang talaga ngayon. Bye-bye. Ay, okay. Sasama. Thank you po so much. Mami, just sleep. Just sleep. Bye-bye. Kakatuwa naman pala dito sa Novotel, no? Ang nice nila. Talagang pet-friendly. Akala ko very strict na. Halimbawa, may konting lang, talagang magcha-charge. Hindi pala ganun. Kakatuwa naman ang understanding nila na okay lang daw. Dinner na, tapos tulog para alam ko na pagka-dinner mo. Tapos tutulog ka. Tapos, pati na ulit tayo. Pupunta tayo doon, ha? Wait. Shh. Wait. Gumaganon yung ulo, parang manok. Sige, go na. Go na. Ang bilis naman kumain niya. After nyan, be, matulog ng mahaba, Tapos after matulog, sure ako, magpapati ka na. Bababa tayo ulit. Wow, very good.
Sa pilitan ko siyang pinapatulog. Tapos pinag-diaper ko na din. Ayan. Naninigurado lang talaga ako. Sinadya ko talagang hindi muna kami magpati after kumain kasi kakapangyari lang naman nung disaster. So pinapatulog ko na lang siya para later mas sigurado ako na magpapati na siya dun sa garden. Actually, 4 na oras lang din yung tulog ko. Tapos pagod ako sa kakatakbo ko namin kanina. Pero hindi ako makatulog kasi nagbabantay dito. Umalis kasi si auntie saglit, may kukunin lang. Tapos mamaya-maya pa yun makakarating siguro mga 10 p.m. pa. Pagod din yun. Friday pa naman ngayon, matraffic sa labas. Pero ang importante, ang Hershey natin, ang Star, ay makakapagpahinga. 3 hours later. Now is the time. Malalaman natin kung umubra ba ang technique ko. Pero ikip mo muna yung diaper mo kasi baka sa hallway ka naman magpati. Oh, maipit. Maipit. Babad na. Gamitin pa natin mamaya ang panty mo. Kung may nakitang corgi. Wiwi matuto ka na kasi. Namamasyal ka na naman. Magwiwi ka. Alam kong ihing-ihi ka. "11 minutes later." Ayun! OMG! Ayun na! Umihi ka na sa wakas. Sa wakas, Hershey. O, diba, Hershey? Madali lang naman. Hindi lang proud sa ribbons, pati sa pagpati. Kasi first time tong umihi sa labas. Yung hindi namin pati area. Ang poop na lang. The next day. Hindi maganda yung pakiramdam ko nitong second day, although nailaban ko pa si Hershey sa first ring. Pero sa totoo lang, nilalabanan ko din yung urge na sumuka since pagkagising pa. After nyan, kinailangan ko na talagang bumalik sa hotel para i-deal yung nararamdaman ko at makapagpahinga na din ng fully. Super thankful ako dito sa Team Discovery Kennel na umampon sa Hershey natin. Kahit meron din silang 2 huskies na kasali, kinaya pa din nilang i-accommodate ang bebe natin. Although nandun din naman sila, auntie tsaka si Kuya Nelvin, pero iba pa din yung may team of experts na nag-aalalay sa pag-show. Kita nyo naman at may pa-free training pa nga at mukhang mas attentive pa siya sa kanyang newfound handler. Napaka mapagpanggap naman talaga nito. Kala mo naman ang bait-bait niya.
And nakapalik na nga po ang mag-auntie sa hotel. Although kanina pa yun talaga. Marami lang kaming mga inasikaso pa. Dinner pa kami, inasikaso si Hershey, Patty, ganyan. Kung mapapansin nyo pala, daladala yan ni Kuya Nelvin ngayong araw. Kasi nga, na-trauma ako kahapon dahil sa ginawa ni Hershey na pag-ihi sa kama. So, itong kumot namin sa bahay na pamatong sa comforters, nagpadala ako ng 2. Para safe na tayo. And may mga latak pa din kasi yung mens niya na pakunti-kunti. No, madali naman siya matanggal, pero parang hindi na ako punas ng punas din. Ayobong naman may 5 points. Grabe. In character po siya. Hello ka naman. Parang ka ano dyan. Kitang-kita ka sa likod. All throughout. Grabe naman. Snobbish. Hindi, kasi pagod na pagod siya. Siya lang kasi nag-asikaso doon. Tsaka si Kuya Nel. Siya yung biglang naging Mama Lola nitong batang ito. Ay, pakita ko sa inyo yung ribbons. Doon nakita nyo naman ito for sure. Ito na yung pinakamaraming ribbons na nakuha niya sa isang ring lang. Nakaloka. Iba-iba pa yung mga colors. Ayun. So, hindi pa ako makapaniwala nung tumawag si auntie kanina ng hapon. Kasi natutulog nga ako. Sinabi niya na may 5 points doon. Tapos, syempre nabasa ko. Tapos, tulog ako ulit. Naalimpungatan lang ako noon. Akala ko talaga nananaginip pa ako. Tapos, yun pala totoo na. Naka 5 points ang Hershey natin. Wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Hindi niya din alam meaning ng 5 points na yun. At syempre, hindi to mangyayari kung hindi siya sinalo ng aking coach. So, shout out kay Coach Ryan. Kasi Coach Ryan talaga yung tawag ko sa kanya. Kahit mas bata siya sa akin. Pero, super tagal na nang ginagawa to. Since bata pa siya, sobrang pro na siya sa pag-handle ng mga dog sa dog show. So, sa kanya din ako nagpapaturo ng handling since last year. Ang bait-bait nun talaga. Ayun, naingayan na siya. Ayan, lumipat na. Kut naman ng bebe. Palaban naman ng bebe namin. Ha? Ganun pala, be. Pag hindi ako may hawak sa'yo, humahakot ka. Ha? Hindi naman sa nakakatampo yon, di ba? Baka i-fire na ako ng mga viewers natin. Sabihin, ipahandle na lang kita. Hindi pwede. Ako kaya akong nagtitrain sa'yo. Kahit pinapahiya mo lang ako doon, alam ko magaling tayo sa practice. Ayaw mo lang may nakakakita. Tapos, ayun, okay na ako. Masama lang talaga yung naging gising ko kanina. Hindi ko alam, for some reason, nagsusuka talaga ako kaninang hindi yon yung naiisip nyo. Hindi. 2 days na kasing puyat din. Tapos, hindi pa rin ako fully recovered talaga siguro. Pero, yun nga, tomorrow, ako na talaga mag-handle. Kasi, syempre, nakakahiya naman. Kasi, syempre, may mga iba din siyang hinahandle na dog. Sinalo niya lang talaga tong si Hershey. So, bilang nakakita sa performance kanina, anong masasabi mo? Ha? Sa performance ni Hershey? Ganun din naman tayo sa practice, di ba? Hindi ba ganun yung pag-handle ko sa kanya? No comment. Para kang natimbog dyan sa outfit mo. No comment ka ba? Na-raid ka ba? Ini-interview nga pala. Ang suspect. Pero maganda talaga. Parang lumilipad si Hershey. Wow. Pag ako kasi, parang bigat ng takbo. Ako na yon, pero nadadamay lang siguro si Hershey. Tanggap ko naman talaga. Alam ko naman ang aking capabilities. Sila na lang mag-judge. Kasi napanood nyo naman, diba? Comment down below kung malayo ba talaga ang aming handling skills ni Coach Ryan. Grabe ang pagod ng bata. Hindi naman niya nadidisiplina. Kanina raw sa training, parang ibang aso daw. As in, sumusunod, mabait. Yun ang nakalobat sa kanya, ang maging mabait. Hershey, tingin ka naman dito. Yabang naman yun. Bakit naka 5 points? Umiiwas na sa camera. Fast forward na po natin kasi hindi din naman kami nanalo sa first touring since ako na nga po yung handler niya ulit. Nag-horsey-horsey na naman siya. So yun, friends. Ito na yung last ring for day 3. Medyo na-feel na namin ang pagod ni Auntie. Prepare na ang mga huskies kasi next na kaming sasala. Bawi tayo, be. Practice tayo, practice. Flat-coated retriever to ring number 8, please. Flat-coated retriever to ring number 8, please. Lagi talaga sa ikot, nagkakapagod.
Stay muna kayo dito for the group. Yay! Good luck, good luck. Thank you. First time ko na ganun kadami. Sunod-sunod yung ano. Ganun pala na-experience ni Coach Ryan kahapon. Yung sunod-sunod. And difference lang, hindi kami naka-points. Pero okay na yun, Diyos ko. Para mag-represent ng puppy in breed. Ng puppy in breed. Kasi grabe, ang galing nung May. Lagi yun yung nananalo kapag sa puppy in breed. Para dagdag experience na din. Para, oh, hinat! At saka yun, first time ko mag-Philippine born. So, ngayon lang kami nagkakaroon ng green na ribbon. Kasi dahil si Hershey ay local born. Philippine born. Yung mga lahat ng nakakalaban niya doon, binreed na dito sa Philippines. Ayun, at nananalo. Tapos puppy lang siya. Tapos yung mga nakakalaban niya, mga medyo adult na. So, nakakatawa lang kasi ang galing. Ako na lang, kailangan ko mag-improve talaga. Pero pinipilit ko naman parang labanan talaga yung kaba. Pero ayun, nag-i-improve. Oh, ako talaga nagsabi. Kayo na lang magsabi. Nag-i-improve ba? Pero yung bosses ko parang powers ng powers. Hershey, ikaw naman dami ko nang sinabi. Ay sus, ang dami natin ribbon. Hindi nga na ako sisisantehin, ba? Promise. Oy, nakadalawang labang kami ng group na gano'n. Lumalaban siya lagi ng group per day. Sana hindi mabasag bukas. Sana makalaban din kami ulit. Last day? Last. Yes. Kung ano sabihin ko, saya-saya ako lang. Ganon, Hershey. Sa akin, di ka gumaganyan. Para wala na lang daw selos. So. Diyan na lang siya. Last night na natin, babe. Last night na. Check out na bukas. Grabe. After namin mag-dinner, plakda na. Naglalaro na ulit. Ayan na. May energy na. Lumipat siya dito. Palipat-lipat ka lang dito sa bed eh. Minsan pag nagigising ako, andito. Minsan, nandito kay auntie. Kama niya lahat. Sige, laro ka lang. Para mamaya pa tayo magpati. Miss mo na sila, Gigi. Auntie Gigi, Mama Risi, Auntie Cream, tsaka si Daddy Gengen. Wala kasing kahabulan, wala kang inangat-ngat sa leeg. Parang di niya naman na-miss. Enjoy lang siya. Sakit na lang pa ako. Nung nag-try kami kanina magtakbo-takbo ni Hershey. Ang stiff na. Parang buong legs yung masakit. Kailangan ko na ipikasent oil. Meron kanina, may tumunog ng malakas. Ang sakit. O yun, tumunog na naman. Good luck sa amin. Bahala na. Baka naman pagdating doon again, adrenaline rush. So si auntie ang pinaglalakad ko dahil ang dami pang energy ni Hershey. Kung ang daddy niya kailangan i-save ang energy, siya naman kailangan dinidiskarga. Kasi kung hindi, magmataas ang chance na magkulit siya doon sa ring. Na-excite kay Kuya Nelvin. Oh, excited na siguro umuwi ito. Tuwang-tuwa siya makita. Sweet naman ng batang yan. Kanina daw nandyan din sina auntie, tapos nung nakita na nandito na sa pwesto namin, nagmamadali na. Oh. Info natin. Ako, may mga nanakawan pa naman daw kahapon. Naku, baka pang na tayo, pang 4. Ang pogi. Lady.
Ayan, so ito naman po yung second judge of the day. Ayun na nga po, masamang senyales, may pagtalo na kaagad. Ayan, medyo nakatawid. Heto na! Buti na lang sa may dulo part. At ayan na nga po, ayan, kinagat-kagat na ang kamay ko. That time, super nagulat ako kasi di ko naman napansin na hindi pala siya nakatingin nung nagkukulit si Hershey. So, yung expression ko talaga, surprise. Tapos, ginaya niya yung mukha ko, kaya siya tumatawa. Wala in-expect. Kulit, tapos nanili siya. Gumano na ako, kala ko talo na. Ayan po, kasalukuyan niyo po nasasaksihan. Ang pakikipaglaban nila Mama Edna at Hershey. Okay, reserve. Tapos ito naman po yung judging for Best Philippine-Born in Breed. Buti naman dito, hindi na talaga siya nagkulit. So, naipanalo talaga namin to ng matiwasay. Tapos after that, hindi na kami lumabas ni Hershey. Kasi yung judging for Best Puppy in Breed naman, yung kasunod agad. Nung third day nga, naalala ko lang. Kasi nung lumalaban kami sa group, inaasar ako nung ring steward. Kasi yun na naman ako, lalabas na naman ako. Tapos sabi niya, hindi dyan ka pa rin ma'am, first time? Tapos sabi ko, opo, sorry, first time. And kilig na naman ng lola nyo kasi pinili na naman siya for Best Puppy in Breed. So lalaban na naman ulit siya para sa group competition. So, nanalo sila ng Philippine-born Best Puppy in Breed. Yeah. Okay na, basta may everyday may ganito namang feeling. May grade pa. Ano pong maipapayo niyo sa mga aspirants? Huwag niyo akong tularan. So as usual, hindi pa rin po kami makalusot dito sa group competition ng Philippine-born and pati pa rin sa Best Puppy in Group. Usually po kasi ang nananalo talaga sa Group 5 is mga Chow Chow tsaka Pomeranian. So bihirang-bihira po talaga makalusot ang mga Huskies, Mapapapi, Junior, Philippine-born at saka yung regular. Kaya po makapag-compete lang dito sa group. Basta ibang breed na yung mga kalaban is okay na yun. Moments later. Teleport na po tayo pa uwi ng bahay kasi boring naman po yung mag-alsa balutan. Aba, sa akin mo na. Ano? Ate Angela, ang galing ko. Asus. Ang kulit lang niya. So yun friends, another memorable moment and learning experience ito both sa amin ni Hershey. Sa totoo lang, kaya naman kami sumali dito ay para more exposure lang din sa kanya sa dog shows. Madedevelop din dito yung socialization skills niya dahil nga sa dami ng mga nakakasalamuhan niyang dogs tsaka mga tao. At syempre for me na din as a newbie owner handler na naturally hindi namang confident magdala ng sarili, big help din siya for me. Actually, more on para sa akin talaga
talaga yung pagsali. Kasi mukhang ako naman talaga yung dinadog show ni Hershey. Kasi nakikita ko talaga yung mata niya muna tumitingin sa akin na parang nangaasar. Pero okay lang kasi baby pa din naman talaga siya. Wala pa siyang 1-year-old. Puppy pa nga daw eh. For sure, babait naman siya sa future. Hindi naman ako nag-expect na makakuha kami ng mga awards. And lalo na yung 5 points. 7 months old pa lang, may 5 points na ang bata. Yung parents niya noon, matanda na nagkaroon ng points. At least 10 points na lang, ma-earn niya na yung Philippine champion na title. Aside from dun sa mga nakuha niya, big achievement din naman matuturing yung natuto siyang magpati sa unfamiliar place. Kasi yun nga, hindi pa siya talaga marunong. Yung comfort zone niya kasi talaga is sa bahay lang. Kahit may slight mishap, pero at least, 'di ba, natuto pa din. Since second day actually, pag umuwi kami ng hotel, nagpapati na siya sa garden. Consistent na yon. So yun lang friends. I hope na-enjoy niyo po itong vlog na to. We'll see you on our next video. Bye!